Alright, so another kwento na naman guys. Story time again. Pero this time, hindi naman to creepy story. Pero weird. Weird talaga. Saka confusing. So, ayan na. So, mga gustong makarinig ng gantong story. So, tapusin nyo tong video kasi totoo to. Actually, kailan lang to, last year lang. Sa mga hindi naman mahilig, so scroll nyo na. Ibang video na lang panoorin nyo. So, ito. So, hear me out. Dito ko na lang ipopost sa TikTok kasi sa Facebook baka may makapanood na relatives ko. Baka ma-issue pa or pagalitan pa ako. Totoo naman to eh. Saka, kwento ko lang naman to. Meron kasi akong auntie. Ayan na. May auntie ako. Yun si auntie. Ang personality ng auntie ko na yun is lagi siya naka-isolate. Doon lang sa bahay niya. Ang buhay lang niya, tuturo kasi yun eh. Pero retired na. Senior na talaga. Pero majority ng buhay niya, simple lang ang buhay niya. Eskwelahan, church, bahay. Hindi siya masyado nakikipag-engage sa amin. Prefer niya mag-isa lang siya. Masyado siyang privado. Yung aura niya, medyo intimidating. Hindi siya masyadong approachable. Pero mabait sa akin yun. Totoo, mabait sa akin yun. Pati sa ibang mga kapatid ko, actually, mabait naman yun. Yun nga lang, hindi siya masyadong mahilig sa makipag-engage. Not necessarily na ayaw niyang maki-associate. Basta, kasi sanay siya ng ganun eh. Doon siya komportable. Yun yung preference niya. So ngayon, si auntie ko na yun, majority ng buhay niya, mag-isa lang siya. May husband siya dati. Hindi nga lang nag-workout eh. So mag-isa na naman siya. May anak siya. Pinsan ko, lalaki. Kaso, tigi na. Matagal na. So, nangyari, mag-isa na naman siya. So minsan, naisip ko lang sa isip ko na okay na kaya si tita? Okay pa ba si auntie? Ganun. Like, emotionally, psychologically, alam niyo yun? Minsan, hindi ko maiwasan maisip. Minsan naman, nakakausap namin siya. Pero sobrang bihira lang talaga. Wala nakikialam sa kanya. Nandun lang siya sa bahay. Minsan yun, kakausapin ka lang pag sobrang importante. Kahit yung mga kapatid ko, mga pininsan ko, ibang mga tiyahin namin, o pati magulang ko, di siya masyadong pinapakialaman. Kasi ganun na siya. Medyo short-tempered na rin. Yun nga, stricta. Alam niyo yung mga ganong klase ng auntie natin. Di ba yung mga auntie tayo na ganon? Stricta, hindi masyadong approachable. Sometimes suplada, ganon. Mabait naman sila. Ganon. Ngayon, ito na. Doon kasi sa amin, sa Malolos, sa bahay ng tatay ko. Kakatabi kasi yung bahay namin doon. So, tatay ko, tapos sila auntie, tapos iba pa naming tita, tito, tita, kakatabi yun. One time, tinawag ako ni auntie, kanina. Out of nowhere, tinawag niya ako. Yun yung mga time na lilipat na kasi siya ng bahay. Kasi nga, medyo, parang, alam ko, papalabo na yung mata niya or what. Siguro, tumatanda na rin talaga. Lilipat na siya. So, basically, nagliligpit na siya ng mga gamit-gamit, nagmo-move na siya, ganyan-ganyan. One time, tinawag niya ako out of nowhere. Gulat ako. Tita, ano po yun? Tapos, sabi niya sa akin, oh, sa'yo na to. Gumagamit ka ba niyan? Oh, yun na, sa'yo na. Sabi niya sa akin ganun. Pagtingin ko, alam mo kung ano inabot niya, ni auntie? Fixed clay dough na malaki. Yung nalagay sa buhok ng mga lalaki. Yung fixed clay dough na kulay gray. Inabot sa akin ni tita. So ako naman, kinuha ko. In respect sa kanya, saka biglang pag-accept ng bigay niya. Kinuha ko. Ngayon, noong time na inabot niya sa akin yun, gumagana na isip ko. Nawiwirduhan ako eh.
Nawi-weirdohan ako. Unang-una, ba't siya may ganun? Sabi ko, tita, ba't kami ganito? Sa isip ko lang. Tita, ba't kami ganito? Ba't kami Claydo? Sa ba't ang laki? Ba't mo binibigay sa akin, di ba? Eh, maisip-isip ko, hindi kay tita to. Hindi rin siya gumagamit nito. Maala-alala ko. Malamang kako to. Kinabalabutan tuloy ako. Malamang kako to. Sa pinsan ko, kay kuya. Yung anak niya, na 10 years nang patay. Real shit guys, real shit. Totoong kwento. So, ako naman, kinuha ko. Alam niyo guys, pagbukas ko ng Claydo, higpit eh. Pagbukas ko ganun, para na siyang grasa. Kulay brown na. Hindi ko to sinabi sa airpod ko. Tinago ko. Nandudun pa yun sa bahay namin. Hindi ko naalis. Minsan nga, naisip ko, si tita pa naman, mayroon yung follow-up minsan na kuha niya, may inabot siya, may binigay sa'yo, tatanungin ka nun kung, ginamit mo ba? Ganyan-ganyan. Hindi man naman kami siya nagkikita kasi lumayo na siya ng bahay. Lumipat na, di ba? So, yun. So, nandun lang sa amin yung Claydo. Ayan. At duda ko. Yun yung Claydo ng kuya ko, ng pinsan ko. Anak niya na. So, sumalangit na. Rest in peace. Yun lang guys. That's my, story sa video na to. Yun yung story time natin ngayon. Until our next video. Matulog na kayo, hindi kayo makatulog. Pasensya na, dinamay ko kayo.